Mangyari pong buksan natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng unang Pedro. Please turn your Bibles to 1 Peter chapter 5 verses 1 to 4. 1 Peter chapter 5 verses 1 to 4. The elders which are among you I exhort, who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Pagpalain po nawa ng ating Panginoong Diyos ang pagkakabasa at lalo na ang mga pagbubulay-bulay ng kanyang mga banal at hindi nagkakamaling mga salita. Alam mo na sa lahat, nais kong batiin ka, kapatid na Joel, sapagkat ikaw ay hinirang ng ating Panginoong Diyos at ikaw ay minarapat niyang tawagin sa isang tunay na mabuti at marangal na katawagang ito, ang ministeryo ng pagpapastor. Pakatandaan mo sana, mahal kong kapatid, na isang malaking karangalan ang ikaw ay bilang niya, na maging isa sa mga ngalaga at isa sa mga katiwala sa kanyang minamahal na kawan. Minamahal na alang-alang sa katubusan nito ay masagana niyang ibinubo ang kanyang dalisay na dugo. Ganito niya minamahal ang kanyang iglesia. Oo, isa itong malaking karangalan, pero gaya ng alam mo na, maraming beses kong ipinaalala sa iyo, isa rin itong totoong seryosong tungkulin. Alam nating sobrang seryoso ito, critical ito sapagkat tanging sa pamamagitan lamang ng biyaya ng ating Panginoon, maaari itong maisakatuparan. Tanging sa pamamagitan lamang ng biyaya ng ating Panginoon, maaari itong magampanan at maaari itong maipagtagumpay. Huwag kang lalayo kung gayon. Huwag kang lalayo sa nag-iisang tanging bukal at masaganang biyaya ng ating Panginoon. Walang iba, kapatid, kundi ang ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesukristo lamang. John chapter 1 verses 14 and 16. Binabati ko rin ang SGBC sa inyong pagbibigay ng vote of confidence sa kapatid nating ito. Sa inyong pagpapahayag ng pagkilala sa kanyang mga kaloob at sa kanyang sinserong intensyon, paglingkuran kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sa inyong kahandaang alalayan siya at igalang ang pasya ng Diyos tungkol sa katawagan niya. Huwag nating kalilimutan, mga kapatid, na ang mga pastor ay regalo ni Kristo sa kanyang iglesia. Ephesians chapter 4 verse 11. Ang paalala ko lamang sa inyo, mga kapatid, ay maging bahagi nawa siya ng ating mga pananalangin. Sapagkat
walang lingkod ng ating Panginoong Diyos, gaano man siya kasinsero, gaano man siya may kakayahan, ang nagtagumpay sa gawain ng hiwalay sa tulong at awa ng Diyos. Hindi ba ito mismo ang na-realize ni Apostle Paul tungkol sa kanyang paglilingkod at sa paglilingkod ng kanyang mga kasama? Kaya gayon na lamang ang kanyang pakikiusap sa mga kapatid. Ano ang kanyang pakiusap? 2 Thessalonians chapter 3. Brethren, pray for us that the word of the Lord will spread rapidly and be glorified just as it did also with you. And that we will be rescued from perverse and evil men, for not all have faith. Bukod dito, mga kapatid, matagpuan din po nawa tayong kasama niya, nakasuporta sa kanya, lalo na kapag dumarating at dumadaan siya sa mga pagsubok. Hindi lamang inaasahan na siya ay kasama natin sa mga panahon ng ating pagsubok, kundi dapat maging totoo din na kung siya ang dumadaan sa mga pagsubok, nandun nawa tayo. Hindi malayo, tumatanaw, nanonood. Nandun, nadarama ang ating tunay na pagkalinga. Gayon pinagpapahalagahan ang mga regalo ng Diyos sa kanyang iglesia. Hindi natin kayang sukatin, mga kapatid, kung gaano kalungkot ang isang iglesia nang walang pastor. Pinakamalungkot na marahil ang pakiramdam niyaong iniwang ka ng lahat ng iyong mga kasama, ng lahat ng iyong mga inaasahan at pinagkakatiwalaan sa mga panahong pinakakailangan mo sila. At yan po ay hindi imahinasyon. Mismong si Apostle Paul ay nakaranas nito. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Mga kapatid, pakiusap, huwag agad maniwala kung may mga akusasyon laban sa isang lingkod ng Diyos. 1 Timothy 5:19. Maraming mapanira, huwag agad maniniwala. Hindi ba dapat kalungkutan natin kung sakaling sinisiraan ang sino man sa ating mga pastor? Hindi ito nagdadala ng kagalakan. Nagdadala ito ng kalungkutan. Kung tama ang puso ng isang tao, tanging ang isang pusong liko ang matutuwa na sinisira ang isang tapat na naglilingkod sa Diyos. Lalo namang mas malungkot kung tayo mismo ang naglulubid ng mga salitang walang katotohanan laban sa kanila. Umiwas tayong mahulog sa gayong bitag ng masama. Mahalin at igalang natin sila. 1 Timothy chapter 5 verse 17. Mga minamahal kong kapatid, isalang-alang din po nawa natin na bahagi ng ating tungkulin ang alalayan, suportahan, at tiyaking natutugunan ang lahat ng mga pangunahing pangangailangan ng lingkod ng Diyos alinsunod sa ating mga kakayahan. Dapat maging malinaw po sa atin na ang suportang ibinibigay sa isang lingkod ng Diyos ay hindi isang limos. Hindi isang abuloy. Hindi isang charity. Hindi ito relief o ayuda. Ito'y karapatan nila.
ito'y karapatan nilang dapat nating may buong katapatang ibigay. For the laborer is worthy of his reward. Luke chapter 10, verse 7. Hindi lamang sapat, kundi kung posible, ay higit pa sa sapat. Narinig niyo yon? Ang ating tungkuling ipagkaloob sa kanila bilang suporta ay hindi lamang yung sapat, hindi tinatakal, kundi kung posible ay higit pa sa sapat. Hindi ba't yan mismo ang nalalaman ni Paul sa kanya mismong mga pangungusap? Natala doon sa Philippians chapter 4 verse 12. Oo, handa at sanay siya. Alam niya kung papaano maging salat at kulang. Pero alam din niya, ayon na rin sa pagpapala ng mga iglesia na umalalay sa kanya kung paano sumagana. Amen? And I could see people here, I don't think they would mind. For example, is Ma'am Cora. Alam ninyo, hindi na mamalaya ni Ma'am Cora na sisilip ko siya paminsan-minsan. Hold upin niya si Ijoy, Ma'am Cora. Bakit? Gusto niya magbigay sa lingkod ng Diyos. I mean, if only all of us has that kind of heart, I'm telling you, walang lingkod ng Diyos ang gugustuhin magpaalam sa gawain. Amen? Kung sakaling mabigo tayong gampanan ng mga pangunahing responsibilidad na ito, alam po ba ninyo, hindi ito makabubuti para sa atin. Ano po ang paalala sa atin sa Hebrews chapter 13 and the verse is 17? Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Now, sa pagkakataong ito, nais kong tawagin naman ang inyong pansin sa ilang mga mahalagang katotohanang maaari nating makita mula sa mga talatang ating isinasaalang-alang ngayon. Muli kong babasahin ang 1 Peter chapter 5, verse 1. The elders which are among you I exhort, who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Pansinin po ninyo mga kapatid. Una sa lahat, sumusulat si Peter dito bilang isang apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Sinusulatan niya dito ang mga iglesia na nasa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Pero kapansin-pansin dito na hinihikayat niya, inaaralan niya ang mga leader, ang mga pastor ng iglesia, hindi bilang isang apostol, kundi may buong kababaang loob na kinakausap niya sila, nagsasalita siya sa kanila bilang isang pastor sa mga kapwa niya pastor. Have you noticed that? In other words, hindi niya binigyang diin ang mga karangalan at pribilehiyong meron siya. Hindi niya iniangat ang sarili niya sa kanila. Nalalaman natin, mga kapatid, na si Peter ay hindi isang karaniwang leader ng simbahan lamang. Ang totoo, gaya na rin ang mababasa natin sa ating text, siya ay isa sa ilan na nakasaksi sa lahat ng dinaanan
ng ating Panginoong Kristo mula sa kanyang sakripisyo hanggang sa kanyang kamatayan doon sa krus at muling pagkabuhay. Gaya na rin ng patutuon niya na mababasa natin doon sa Acts chapter 3 and the verse is 15. Kumbaga, bahagi po si Peter ng inner circle ni Jesus Christ, ni Jesucristo. Kaya nga isa siya sa tatatlo lamang na binigyan ng pribilehyo na masaksihan ang ating Panginoong Jesucristo sa maluwalhati nitong kalagayan doon sa tinatawag na Mount of Transfiguration. Matthew chapter 17. Kapatid na Joel, mangyaring tularan mo nawa at huwag kalilimutan ang halimbawang ito na ipinakita sa atin ni Apostle Peter. Natuto na si Peter mula sa kanyang mismong mga karanasan. Dati siyang presentado, alsado. Naalala nyo? Siya yung taong know-it-all. Mataas ang kanyang palagay sa kanyang sarili. Mahal kong kapatid, huwag mong hayaang ang kahambugan ay maghari sa iyong puso. Pwedeng magdala ng yabang ang titulo ng pagiging isang pastor at ang mga papuring maaari mong tagapin dahil sa tungkuling ito. Pero dapat alam mo din na pwede rin itong magdala sa iyo sa kapahamakan. Bakit kailangan nating sundan ang halimbawang ito at pakinggan ang paalalang ito? Well, hindi lamang sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos, kundi sapagkat ito ang mabuti para sa iyo, sa akin, sa ating kapakanan. Because, as we all know, according to Proverbs 16:18, pride comes before a fall and destruction. O mismong sa context ng ating pinag-aaralang mga talata, God resisted the proud and giveth grace to the humble. 1 Peter 5:5. Kapatid ko, idalangin mo sa Diyos na papanatilihin kanyang mapagpakumbaba. Idalangin mo na papanatilihin kanyang nadarama ang iyong sariling inadequacy. At the same time, ang iyong malinaw na dependency upon Him and upon His grace. Not that we are sufficient of ourselves to think anything of ourselves, but our sufficiency is of God. Interestingly, nagsasalita rin si Peter dito sa konteksto ng mga pagsubok. Yan ang kanyang inilahad at tinalakay sa 1 Peter chapter 4, yung nauunang kabanata. Nagpapaalala siya dito na hindi na natin dapat ikabigla, hindi na natin dapat ikagulat kung sakaling makasalubong tayo along the way na mga kabigatan. It is not strange. In fact, it is the norm for a Christian and especially for a true minister of the gospel. Kagaya ng madalas kong sinasabi, because of my health situation, I have this sense of the brevity of life. One of my mottos is, Carpe diem, seize the day, samantalahin hanggat may pagkakataon. Nag-iipon ako sa memorya ng pwedeng maalala ng aking asawa noong ako'y nabubuhay pa. Ng aking mga anak, I would like to spend as much time as possible with them.
because I know life is short. Now, in the same context, nais kong ipaalala sa iyo at sana'y umalingaw-ngaw kapag ka ako ay mawala na. Tatagan mo ang sarili mo, kapatid. Huwag kang maduwag. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang umurong. Tumakbo ka. Tumakbo ka sa Diyos. Tumakbo kang mabilis sa Diyos. Tumakbo kang una sa Diyos. Tumakbo ka tangi sa Diyos. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. Bakit hindi ka tatakbo sa Kanya? Gayong malinaw sa iyo that He is almighty and that He is able. You may not, and you are not. We are not, but He is able. That's for sure. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your cares upon Him. Why? For He cares for you. There would be times and days that you would feel that nobody cares. But He does. He cares for us. 1 Peter chapter 5, verses 6 and 7. Darating ang panahon na marahil ay may mga maninira sa iyo. Marahil may mga magsasalita sa likod mo ng mga kabulaanan laban sa iyo. May mga maghahanap ng ipipinta sa iyo at pagpipiestahan nila ang mga kasinungalingang nais nilang masarap na pag-usapan. Marahil ay may mga panahong mararamdaman mo kahit na ginawa mo na ang lahat, pero tila kulang pa rin. Marahil o tiyak na darating ang mga panahong tutuksohin kang bumagsak sa pagkakasala. Sa mga panahong yan, naway maging tangi mong kaaliwan, gabay at katibayan ang Panginoon at ang kanyang mga pangako. In fact, nang isulat ni Peter ang sulat na ito, naghihintay na lamang siya ng mga araw kung kailan ay ipapako din siyang gaya ng kanyang Panginoon. Ayon na rin sa ipinagpauna na sa kanya. Doon sa John chapter 21 verses 18 to 19, alam niya na bilang na rin ang araw niya. Alam niya na mamamatay na rin siya, hindi magtatagal. Pero hindi siya umurong. Hindi niya ito ikinagulat. Inasahan niya na ito. Ipinagpauna na sa kanya ito at ipinagpauna na ito sa lahat ng mga nagpapasya na maglilingkod sa Diyos. Matthew 16:24, then said Jesus unto His disciples, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. The elders which are among you, I exhort, who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed or shepherd the flock of God which is among you. Kaya hindi ako sang-ayon sa mga simbahang pinanunood lang yung pastor. Nakarecord lang yung sermon.
Meron lang isang sentrong lugar kung saan nangangaral ang pastor at yung ibang mga simbahan nanonood mula sa malayo, mula sa ibang lugar. Bakit? Sapagkat malinaw na dapat nasa gitna ng mga tupa ang pastor. Kilala niya ang bawat tupa na inaalagaan niya. Again, feed or shepherd the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Malinaw po, mula sa mga talatang ito, at sa maraming iba pa, na ang pagkakaroon ng higit sa isang pastor sa loob ng iglesia ay biblical at mainam. Ito'y sapagkat maaari silang magkatulungan, makapagpalakasan sa isa't isa, makapagpaalalahanan, matiyak na talagang mahalaga ng kawan, lalo na, again, sa konteksto ng maraming pagsubok na maaaring bumayo sa iglesia. Tungkulin nating sikaping maging matapat sa ipinagkatiwala sa atin. Bakit mahalagang maging malinaw ito sa atin? Sapagkat, kapatid, ang iglesia ay hindi sa atin. Ito ay kawan ng Diyos. Ito ay pag-aari ng Diyos. Feed the flock of God. It is the flock of God. Nang malawak ang ibig sabihin ng salitang feed or shepherd the flock. Pero sa payak nitong kahulugan, ang ibig sabihin nito ay alagaan, ingatan, do whatever it takes upang ang kawan ay maingatan at maalagaan at maprotektahan. Diyan mahalaga ang ating pagtutulungan bilang mga elder o pastor ng iglesia. Diyan mahalaga ang pagkakaiba-iba ng ating mga kaloob at kakayahan. Hindi kaya at hindi dapat kayanin ng iisa ang gawaing itinilaga upang pagtulong-tulungan ng marami. Amen? Kapatid na Joel, you don't have to pretend to be someone else that you are not. Uulitin ko, you don't have to pretend or act like someone else that you are not. Isa lamang ang Pastor Eric. Hindi na pwede at hindi kailangang i-reproduce. Isa lamang ang Pastor Ron. Ikaw ay mabuting karagdagan. Ikaw ay mahalagang karagdagan. Ikaw ay mainam na pamuno sa amin. Sa aming mga kakulangan. SGBC brethren, may I remind all of you, stay away from favoritism. Stay away from factionalism. Stay away from unnecessary and destructive comparisons. Stay away. Hot potato. Pag nahawakan mo, naramdaman mo yung ganyang diwa, bitawan mo. Mainit yan. Mapapaso ka lang. Muli, magtapat ka
kapatid. Alinsunod sa mga kakayahang ibinigay sa iyo ng Diyos. Ano ang paalala ni Paul? 2 Timothy chapter 2 verses 20 and 21. Now in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, some for dishonorable. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Brothers and sisters, God's attention is not whether you are a gold, a silver, or clay, but whether you are the right gold, silver, wood, or clay vessel. Naintindihan niyo mga kapatid? Hindi kinakailangan na yung clay pangarapin na maging gold. Are you listening, brethren? Yan ang simula ng problema. Pag naiinggit ka at tinatangka mong maging yung hindi ikaw. May lugar para sa lahat sa loob ng kanyang iglesia. Kung ikaw ay gold, hindi mo kinakailangan, hindi promotion sa gold, yung maging platinum, wala na yata sa talata. Hanggang gold lang. No. Ang tangi mo lang titiyakin na ito. Kung ikaw ay nilikha ng Diyos na isang clay, maging mabuti kang sisidlang clay. At sa kalagayan na yon, magdadala ka ng pinakamataas na kaluwalhatian sa iyong Panginoon. Amen? Hindi contest ang paglilingkod sa Diyos. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, of being ensamples to the flock. Sinabi po ni John Calvin, in exhorting pastors to their duty, Peter points out 3 vices, especially which are often to be found, binanggit sa ating talatang binasa, namely, sloth or laziness, desire for financial gain, and lust for power. Alam niyo mga kapatid, ang Christ-glorifying church ay mayroong mga pastor na willing to serve. They want to serve. Interestingly, mayroong isang statistics na nagsasabi na 50% ng mga nagmiministeryo, kung bibigyan lang ng pagkakataon, kung meron lang opening, lilipat na ng ibang trabaho. Dahil hindi sila masaya kung saan sila nandoon. Nandoon sila for countless different reasons than to serve God. Narinig nyo na sa ating kapatid. Wala na akong ibang naiisip na gusto kong gagawin, kundi ang maglingkod sa Kanya. And that is a very, very good sign. Kung kinakailangan kang pukpukin, paalalahanan, silipin, bantayan, para ka lang maglingkod, kung ikaw ay hinihila mo ang iyong mga paa sa paglilingkod at wala ka ng kasiyahan sa paglilingkod, then
Hindi lang opening ang kailangan natin. I already encourage you, find another job. Go somewhere else. Sapagkat ang ministeryo ay para sa mga tinawag ng Diyos, and along with His calling is His enablement and desire. It is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Amen? Kung hindi ka na pala masaya go somewhere else. Pero kung hindi mo nakikita ang sarili mo na nagagawa ng iba maliban sa ang maglingkod sa Kanya, welcome. Welcome. Ang tunay na pastor ay hindi upahan. Hindi mukhang pera. Hindi ganit sa salapi. Hindi naglilingkod para lamang sa pansariling pakinabang. Hindi bebenta ang prinsipyo para lamang sa kanyang tiyan. Ang tunay na pastor ay may katapatan sa tumawag sa kanya. Tingnan ninyo, paano po inilarawan ni Jesucristo ang tunay na pastor? Hindi siya gaya ni Judas na pinagnanakawan ng mga buloy at nagawang ipagkanulo ang Panginoon dahil lamang sa 30 pirasong pila. Ano naging dulo ni Judas? Kabiguan at tuluyang kapahamakan. John chapter 10, beginning verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. Ang paalala sa mga naglilingkod sa Diyos, they are supposed to feed the flock. Hindi pipigayin ang flock hanggang matuyo. Hindi hihingi ng pakinabang sa flock. Feed the flock. Hindi lahat ng masilip mong pagkakataon penge. Pagka ang isang naglilingkod sa Diyos, walang ginawa kundi magpaawa sa iyo at humingi, something is wrong. Sapagkat dapat ginagawa niya yon alone with His God. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came, said Jesus Christ, that they may have life and have it abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. Ang isang tunay na lingkod, ayawan mo na siya, hindi siya aayaw. Hindi ka niya aayawan. Hindi ka niya tatantanan. Dahil pinagkatiwala ka sa kanya ng Diyos. Ang kapangyarihan at karapatang mayroon ng isang pastor na pangunahan ng isang iglesia ay binigay lamang. Hindi ito likas na pag-aari natin. Ang kapangyarihang ito ay pinagkatiwala lamang sa atin. Ang ulo ng iglesia ay si Kristo, hindi tayo. Ang mga pastor, ang mga katiwala lamang niya. Walang dahilan, walang basihan, isang malaking kasalanan ang abusuhin ang tungkuling ito. Anong inaasahan mula sa atin, mahal kong kapatid? Ang pailalim ng lubos sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kalooban. Wala tayong ibang choice kundi ang ituro, ipatupad sa iglesia ang kanyang salita at kalooban lamang. Nothing more, nothing less. Matthew 28:18-19. Isang araw, haharap tayo
sa Panginoon. Kung magkagayon, ang pangako niya, tatanggap ang bawat isang tapat na naglingkod ng isang koronang maluwalhati at walang pagpupas. And when the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fades not away. Huwag mong pangarapin ang pinapangarap ng iba. Huwag mong ambisyonin ang inaambisyon ng iba. Ang pangarapin mo ay ang pangarap na nilagay ng Diyos sa puso mo. Let Him take care of you. The glory of this world, given and received, fades away quickly. Gaya na lamang ng isang koronang gawa sa mga dahon at bulaklak. Sabi ni Paul, 1 Corinthians 9:25, everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. Como dahon, como bulaklak, na pinutol sa ugat. Hindi malalaot, malalanta, matutuyo. Matuti nang tumagal ng isang araw. Ang kaluwalhati ang pwedeng ialok ng sanlibutan. Sic transit gloria mundi. Thus passes the glory of the world. Ang bata ay tatanda. Ang malakas ay hihina. Ang magaling ay kukupas. Isa lamang ang mananatili, ang Panginoon at ang kanyang mga salita. Be of good courage, my dear brother. Trust in the Lord. Wala nang pinakamasarap na karanasan para sa isang naglilingkod sa Diyos, or for that matter, para sa bawat mananampalataya, ang marinig niya ang pinakamasarap na deklarasyon, pinakamatamis. Well done, good and faithful servant. You have been faithful over little. Enter into the joy of your Master. I shall be praying for you, my dear brother, as I already and always do. And I know that the Lord is faithful, who has called you. Amen.